Aaminin ko po na medyo may itsura akong lalaki. Kahit na 30 anyos na ako. Pero hindi po ako babaero. Kasi kontento po ako sa asawa ko. Ako nga po pala si Paul. Sa totoo lang, Sir Van, ay maraming nagkakagusto sa akin nung kabataan ko pa ng mga babae. Pero stick to one lang po ako noon. Sabi ko kasi sa isip ko na hindi porke hinahabol ako ng mga babae ay ibig sabihin gagamitin ko na yon para pagsabayin sila. Hindi po kasi ako ganong tao. Hinihiling ko nga minsan na sana ay sa ibang tao na lang napunta ang itsura ko para maging normal ako. Dahil sa itsura ko nga po nagsimula ang dahilan kung bakit ko nararanasan ang bangungot ko noon. Masaya ako sa pamilya ko. Simple at tahimik lang naman kami. Hindi po silosa ang asawa ko, Sir Van, na talagang pinagpapasalamat ko. Hanggang sa may lumipat na babae hindi naman kalayuan sa bahay. Sa unang tingin ko pa lang sa kanya nung makasabayan ko siya sa tindahang bumili, ay alam ko na. Alam ko na agad na katulad lang siya ng mga babaeng naghahabol sa akin noon. Pero hindi ko siya pinansin. Sabihin niyo akong masungit o sobrang filingero ko naman. Pero hindi po. Yung pagtitig niya pa lang kasi sa akin, ay alam ko nang may ibig sabihin. Binala ko nung paunahin siya sa pagbili, kahit pa ako ang nauna. Umatras lang ako at hindi nagsalita. Nang palagay ko ay tapos na siya at aalis na, saka naman po ako bumili, Sir Van. Ang akala ko talaga kasi ay aalis na siya, pero bigla siyang humiyaw. Pagtingin ko ay nahulog yung hawak-hawak niyang itlog. Sinadya niya pa atang bitawan yung itlog na kabibili niya. Nabasag yun, Sir Van, sa semento. Nagpaparinig pa siya sa akin noon. Ang sabi niya, sana naman daw maawa yung isa dyan at tumulong. Sa alam ko na agad na ako yon. Kasi dadalawa lang naman kami sa tindahan. Tapos naisip ko pa anong itutulong ko. Gayong nabasag lang naman yung itlog. Hindi ako gumalaw. Tapos ay hinintay na lang ang sukli ko. At nang aalis na ako, ay biglang nagsalita yung babae. Tinatanong niya kung anong pangalan ko. Pero hinayaan ko na lang siya at nilagpasan ko na lang matapos ay umalis na. Kinabukasan, Sir Van, habang nagkakape lang kami ng asawa ko sa may sala, nang biglang may nag-doorbell. Ako yung inutusan ng asawa kong magbukas ng pintuan noon. Pagbukas ko ng pinto, ay sumalubong agad sa akin ang babae. May hawak-hawak siyang mangkok. Putok na putok pa din ang makeup niya, Sir Van. Tapos yung damit niya ay kulang na lang ng isang dangkal para na siyang walang suot na damit. Nagpakilala siya bilang Gloria. Sabi niya ay kapitbahay lang namin siya at napasobra daw ang ulam na niluto niya. Kaya niya kami bibigyan. Hindi ko siya sinagot. Sa isip ko noon, grabe naman ang salitang kapitbahay kung may 5 kabahayan ang agwat ng bahay nila sa bahay namin. Sa lahat na lang ba ng naging kapitbahay niya, ay kami lang ang pinagka-interesan niyang bigyan. Namamahiya ako ng tao, Sir Van. Ugali ko talaga yon. Lalo na kapag alam kong kerengking na babae ang kausap ko. Bala ko sana siyang kumprontahin nang marinig ang boses ng asawa ko sa loob. Lumapit siya sa akin, kaya agad kong hinawakan ang braso niya para lang ipakita kay Gloria. Sinadya ko talaga yon, Sir Van. Nakita ko agad ang pag-iiba ng reaksyon ng mukha niya. Para niyang sinusuri ang asawa ko mula ulo hanggang paa. Nag-usap sila ng asawa ko. At ayon, ang sabi niya sa asawa ko na ibibigay niya nga po ang ulam. Sa aabutin na sana yun ng asawa ko. Pero bigla niyang binaling sa akin yung mangkok. Natigilan ng asawa ko, maging ako rin. Palihim akong kinabig ng asawa ko. Kaya tumikhim ako at unti-unting inabot ang mangkok. Malayo yung espasyo ng kamay niya sa kamay ko. Pero para niyang sinadyang i-adjust ang mga daliri niya para madikit yun sa kamay ko. Tumikhim ako agad dahil sa ginawa niya. Tapos ngumiti siya sa akin. Matapos unti-unti niyang hinaplos yung daliri niya sa kamay ko bago tanggalin. Ilang saglit pa sabi niya ay magpapaalam na raw siya. Sumagot yung asawa ko nun. Sabi niya ingat. Tapos bigla si Gloria sabi niya
hindi raw siya sa asawa ko nagpapaalam at sa akin daw. Nanahimik yung asawa ko at pakiramdam ko parang niyang pinahiya ang asawa ko mismo sa harapan ko. Kaya bilang ayokong uminit ang tensyon, sabi ko sige umalis ka na. May diin. Inirapan ko siya dahil talagang ayoko sa babaeng yun, Sir Van. Pagpasok namin sa loob, ay nilagay lang ng asawa ko sa ref yung ulam na binigay ni Gloria. Sabi ko pa nga ba't hindi na lang itapon. Sabi niya sayang naman daw. Nauna silang kumain, Sir Van. Pero hindi nila kinain yung ulam na binigay ni Gloria. Kasi may natira pa naman kaming ulam. Ako naman ay hindi kumain kasi natulog muna ako. Paggising ko ay nakita ko ang asawa at mga anak ko na nakabihis. Tinanong ko sila kung saan sila pupunta. At sabi nila ay mag-grocery daw sila at wala nang stock sa bahay. Wala na rin daw ulam kaya kung kakain man ako ay yung ulam na binigay ni Gloria ang ulamin ko. Pumayag na lang ako, Sir Van. Ayoko sanang ulamin yun pero kumalam na ang sikmura ko kaya wala akong choice kundi ulamin yun. Typical lang naman na adobo yon at masarap din naman. Wala akong naramdamang kakaiba habang inuulam. Pero sa paglipas ng araw ay palagi kong napapanaginipan si Gloria. Sa panaginip ko ay nagtatalik kami, Sir Van. Hindi ko alam kung bakit parang sobrang gaan ang pakiramdam ko sa tuwing napapanaginipan ko siya. Pero sa tuwing nagigising ako ay umiiyak ako. Niyayakap ko ang asawa ko agad at umiiyak na lang dahil sa konsensyang nararamdaman. Hindi ko kasi kayang pagtaksilan ng asawa ko. Pero kung bakit at anong nangyayari sa akin hindi ko alam. Doon na rin nagsimula ang kakatwang bagay sa akin. Una, sa tuwing nakakasalubong ko si Gloria ay para akong tuwang-tuwa. Hindi ko alam kung bakit pero naglalaban ang inis ko sa kanya at yung tuwa. Kapag kinakausap niya ako ay alam kong masaya ako. Pero maya-maya parang bumabalik ako sa isip. Tapos maiinis ako sa kanya. Hahawakan niya pa ako nun pero ayoko. Para akong na-allergy sa hawak niya. Para akong diring-diri. May isang beses nga na tinatanong ako ng asawa ko kung bakit daw ako nakikipag-usap kay Gloria. At minsan ay kasabay ko siya sa daan. Gayong alam naman daw ng asawa ko na kinaiinisan ko ang babaeng yon. Siyempre ako, Sir Van, ay hindi mapigilang magtaka dahil maski ako ay hindi na alam kung anong nangyayari sa akin. Hindi ko na kasi alam kung anong nangyayari sa akin kasi ayoko sa kanya, alam ko yon. Pero kung bakit sa tuwing bumabalik ako sa isip o parang bumabalik ako sa katinoan ay kasama ko siya sa daan. May isang beses nga na para akong bumalik sa katinoan nung nasa labas kami ng pinto ng bahay niya at papasok pa lang sana. Tinanong ko siya kung bakit ako nandun. Pero grabe, Sir Van. At talagang sabi niya paliligayahin niya raw ako. Napamura ako sa isip ko. Tapos tumakbo na ako agad. Nakakadiri ang babaeng yon, Sir Van. Ayoko na rin palaging maglalabas-labas ng bahay. Kung minsan kung may gagawin man ako, ay yung asawa ko na lang ang inuutusan ko. Pero habang umiiwas ako, Sir Van, ay para akong nababaliw. Para kong hinahanap-hanap ang presensya ni Gloria. Palagi ko rin siyang naririnig sa tenga ko na tinatawag ang pangalan ko. Tapos doon na ako nawawalan ng ulirat. Pilit kong nilalabanan yon, yung pagkauhaw ko sa mukha ni Gloria. Ang pilit ko na lang sinisiksik sa isip ko ay may asawa ako. Tapos doon na rin unti-unting bumabalik ako sa katinoan. Hanggang sa hindi ko na malayan na may isang beses, may isang malakas na pagsampal sa akin. Nang magising ako ay nakita ko na lang ang asawa ko, umiiyak sa harapan ko. Luminga-linga ako sa paligid noon at kita ko na ilang distansya na lang ay nasa bahay na kami ni Gloria. Ang sabi ng asawa ko ay ano raw bang pinaggagawa ko at bigla na lang daw akong lumabas ng kwarto namin tapos dumiretso dito. Sabi ko hindi ko alam kasi talagang hindi ko naman talaga alam, Sir Van. Pero ang natatandaan ko lang ay tinatawag na naman ako ni Gloria.
Hanggang sa hindi ko na nga po napigilan ang pakiramdam ko. Hindi ko na rin mag-gaslight ang sarili ko noon na may asawa ako. Kasi parang mas nananaig ang pagkauhaw ko lalo kay Gloria. Pero alam ko na kahit man wala akong asawa, Sir Van, ay hinding-hindi ko siya kakayaning mahalin. Kahit kaunting katiting man lang. Ang sinasabi ko na lang noon sa asawa ko ay ang Italia ko para hindi ako makalabas. Umiiyak ako noon habang tinitignan ng asawa kong umiiyak din. Pero maya-maya pa ay sisigawan ko na siya at lalabas ako para hanapin si Gloria. Tapos mamaya sa tuwing mapapabalik na naman ako sa Katinoan ay humihingi ako agad ng sorry sa asawa ko sa mga pinaggagawa ko. Mabuti na lang po at hindi niya ako hinusgahan. Sabi niya ay okay lang daw na naiintindihan niya at tiisin ko lang kasi tatawagan niyang tito niya para tulungan ako. Hindi ko na alam ang nangyayari sa akin hanggang sa makita ko ang tito ng asawa kong isang manggagamot. Doon ako nagsisigaw kasi parang takot na takot ako sa presensya niya lalo na nung dinasalan niya ako. Ang natatandaan ko lang na huling sinabi niya ay ginayuma daw ako. Nawalan na po ako noon ng ulirat at paggising ko ay nakita ko sila tito at ang asawa kong nag-uusap. Pakiramdam ko nung nagising ako ay gumaan ang pakiramdam ko. Parang nawala na rin yung nararamdaman ko kay Gloria. Tinanggal na rin nila ang tali sa akin. Tapos ay sinabi sa akin ng tito ng asawa ko na isuot ko raw yung proteksyon na ibibigay niya para hindi ako tuluyang magayuma ng gumayuma sa akin. Tinanong ko noon kung sino ang gumawa nun sa akin kasi gusto kong malinawan. Ang sabi niya ay yun nga raw, isang babae na nahumaling sa akin. Nararamdaman din daw niya na nasa malapit lang ang babae at posible daw na may pinakain ito sa akin kaya niya ako nagayuma. Tinanong niya rin ako kung sino ba ang huling nagbigay ng pagkain sa akin. Napaisip ako. Hindi ako basta-bastang tumatanggap ng pagkain kahit kanino. Maliban na lang sa ulam na inulam ko noon. Sabi ko agad noon na si Gloria ang hinala ko. Kasi mula nang ulamin ko ang adobong binigay niya, ay doon na rin nagsimula ang kakatwa sa akin. Ginawa ko naman po, Sir Van, ang pinag-uutos sa akin ni Tito. Mabuti na lang at nang sinuot ko ang proteksyon na binigay niya, ay naging okay na ako. At hindi na rin ako nababaliw kakaisip sa babae. Palagi kong nakikita sa daanan si Gloria. Pero yumuyo ko lang siya. Ako naman noon ay iwas na iwas kasi naaalala ko ang ginawa niyang gayuma sa akin. Ang sabi ko pa nga nun sa asawa ko na idemanda namin siya sa ginawa niya sa akin. Pero ang sabi ng asawa ko ay wag na raw at manahimik na lang kami. Baka raw kasi wala ring maniwala na ginayuma ako at baka ako pa ang baliktarin lalo at marami daw palang nakakahalatang mga tao sa pagiging malapit namin ni Gloria. Nalaman ko rin, Sir Van, na maliban pala sa akin ay may iba pa siyang ginayuma. 3 daw atang lalaki. Kaya nga nung nalaman ata ng mga asawa nila ang pagiging kabit ni Gloria ay pinademanda nila. Dahilan na rin para umalis siya sa lugar namin. Hindi na po kailangang ipilit ang nasirang pamilya kung talagang bumigay na ang isa. Yun po ang palaging sinasabi ni Mama sa amin nang maghiwalay sila ng Papa ko, Sir Van. Bagaman umuwi pa rin naman si Papa sa bahay, pero nagbibigay na lang ng pang-ulam at allowance namin nila Mama. Ako nga po pala si Genevieve. Hiwalay ang Mama at Papa ko, Sir Van. May naging involved po sa hiwalayan nila o kung dederechahin ay third party. Siguro dahil si Mama lang naman talagang nahulog kay Papa sa una pa lang at hindi siya minahal ni Papa. Dahil nga sa pinagkasundo lang naman sila noon kasi may nangyari na sa kanila. Ang sabi ng Mama ko noon ay ayos lang naman dahil sa alam naman daw niya talaga na kaya lang siya pinanindigan ni Papa ay dahil nabuo na ako. Palaging bumibisita ang Papa namin sa tuwing Sabado at nag-aabot ng allowance namin. Alam po namin na kinakasama na noon ni Papa ang kabit niya bago pa sila maghiwalay ni Mama. May isang beses na papuntang palengke noon ng Mama ko. Tapos sakto naman na aalis na si Papa.
Sa walang masakyan si mama, kaya sabi ni Papa sumakay na raw siya sa tricycle niya at ihahatid na muna niya si mama sa palengke. Tumanggi ang mama nun dahil sabi niya ay baka may masabi pa ang kabit niya sa kanya kapag hindi inaasahan na makikita niya ang papa at mama na magkasama. Sabi naman noon na hindi raw kasi wala daw ang kinakasama niya kaya pumayag si mama. Pag-uwi ni mama ay masaya siya sa totoo lang, Sarban. Hindi kami nagtanong kung bakit pero alam namin na dahil yun sa paghahatid ni Papa sa kanya. Masaya din po kami para sa kanya pero hindi naman namin inaasahan na dahil doon ay magbabago si mama. Magmula kasi nang mangyari yon ay may naging kakaiba na sa mama ko, Sarban. Nagiging matatakutin siya kahit kaunting kaluskos. May isang time nga na bigla siyang sumigaw nun. Tapos ay tinakpan ng tenga niya. Tinanong namin siya kung bakit. At ang sabi niya ay sobrang lakas daw ng tunog ng butiki sa tenga niya. Nagkatinginan kami ng mga kapatid ko. Kasi in the first place, wala kaming narinig na tunog ng butiki. At kung meron man sana, ay hindi naman po malakas ang tunog ng butiki, di po ba? Ang akala namin normal lang. Kaya hindi namin masyadong pinagtuunan pansin ng mama ko. Hanggang sa unti-unti, may napapansin na kami sa kanya na kung saan may mga nagtutubuan na talagang kung ano sa katawan niya. Iyon po bang namumula na ang braso at paa niya? Kapag naman tinatanong namin kung na-allergy ba siya, ang sabi naman niya ay hindi raw kasi wala naman siyang alam na hindi nagugustuhan ng katawan niya. Magugulat na lang din kami na kada umaga ay sumisigaw siya. Kapag tinitingnan namin ay kamot siya ng kamot sa sarili niya. Sobrang init at sobrang katiraw ng pakiramdam niya na parang naghahalo na hindi niya maintindihan. Umabot sa point na yung kinakamot niya ay nagdudugo na. Dinala namin siya sa doktor para malaman kung anong sanhi o kung saan nagmula yung ganun na pakiramdam niya. Ang sabi naman ng doktor ay allergy nga raw talaga. Binigyan si mama ng ointment for allergies. Ang akala namin ay okay na siya. Pero kinagabihan, nang ipahid ko na ang ointment sa katawan niya, ay bigla siyang humiyaw. Ang sabi niya ay tanggalin ko raw kasi parang nasusunog ang pakiramdam niya. Sabi ko agad na tiisin niya kasi sabi ng doktor ay epekto lang daw talaga yon ng ointment kasi pinapatay niya yung bakterya sanhi ng allergies. Pero sabi ni mama ay hindi raw. Kaya niya raw talagang tiisin ang pakiramdam niya kung normal na allergies lang. Pero ibang-iba daw talaga yon. Kinabukasan ay nakita ko ang pinahiran ko ng ointment. Nagtutubig na yon. Tapos parang nasunog na rin. Nag-alala na kami ng mga kapatid ko noon. At sakto namang umuwi ang papa ko. Tinanong niya agad kung anong nangyayari kay mama. At kinuwento ko naman. Ang sabi niya ay magpakulo daw kami ng talbos ng bayabas para doon. Ginawa naman po namin, Sarban. Pero kagaya ng dati, ay ganun na naman ang reaksyon ni mama. Pinilit pa rin naman namin at medyo umokay ng konti ang katawan ni mama. Pero hindi pa rin nawawala yung pangangate, sabi niya. Ang akala namin hanggang dun lang. Pero habang patagal ng patagal, ay napapansin namin na naglalagas na ang buhok ni mama. Mga siguro 10 piraso ang nalalagas at higit pa sa isang araw lang. Pinipigilan na rin naming magsuklay si mama noon. Baka sakaling sa pagsusuklay niya lang yon. Pero hindi. Kasi kahit na hindi naman siya nagsusuklay, ay talagang nalalagas na ang buhok niya. Sumunod ay yun po bang hindi na rin makatulog si mama ng maayos. May naririnig daw kasi siyang boses na nagtutulak sa kanya na patayin ang sarili niya. O di kaya naman ay patayin daw kami. Babae daw po ang boses na naririnig niya, Sarban. Pero hindi niya kilala. Mabuti na lang sa tuwing naririnig niya yon, ay sinasabi niya agad sa amin. Nagpapatali siya agad para daw hindi niya masaktan ang sarili niya at maging kami na rin. May isang beses na sinusumpong na siya agad, kaya hindi siya nakapagpatali. May isang beses na sinakal niya ang kapatid ko. Kung hindi lang siya nahila ng papa noon,
ay malamang napatay na niya ang kapatid ko, Sir Van. Awang-awa kami sa kalagayan ni Mama, pero wala kaming magawa, kundi ang gawin ang pinapagawa niya na igapos na lang namin siya. Dahil may isang beses din na nakita na siya ng kapatid ko na tinatalian ng plastic na panali ang leeg niya. Sinubukan ulit namin siyang ipagamot sa doktor. Baka kasi ay nade-depress ang mama ko o may sakit na siya na hindi namin nalalaman. Pero ang sabi ng doktor ay normal lang naman daw ang lahat sa kanya. Pati yung sinasabi nilang allergies ay hindi na rin daw nila sigurado at matukoy kung allergy pa ba talaga yon. Dahil iba na raw kasi ang itsura. Sa sumunod na araw, ay biglang umuwi agad ang papa ko. May kasama siyang matanda na siguro around 50 years old. Tapos may mga suot na kung ano-ano. Ang sabi ni papa ay talagang hindi na raw mahahanap ng doktor ang sakit ni mama. Dahil sa kinukulam daw siya ng kinakasama ni papa. Nagkatinginan kami ng mga kapatid ko. Tapos doon na nagkwento si papa na noong minsang hinatid niya pala sa palengke si mama ay nakita raw siya ng kinakasama niya. Nag-away daw sila noon, pero naayos naman daw. Ang kaso ay nakita na niya ang kinakasama niyang gumagawa ng ritual. Tapos may tinutusok-tusok daw na manika. At sa harap niya ay naroon ang litrato ni mama. Nagtanong-tanong daw si papa sa mga kakilala niya kung anong ibig sabihin nun. At iisa lang daw ang sinasabi nila. Mangkukulam daw. Kaya pala siya nakahanap ng albularyo sa tulong din ng mga napagtanungan niya dahil yun na lang daw ang pwedeng kumontra sa mangkukulam. Pinagdikit ng albularyo ang kamay ni mama at nagulat kami dahil hindi po pantay ang hinliliit niya, Sir Van. Tinawas din siya ng albularyo at kinumpirma na talagang kinukulam daw siya at ang babae ang gumagawa ayon sa lumabas sa tawas. Dinasalan siya ng albularyo at pinapasok niya yung kaluluwa ng kumukulam sa katawan ni mama at nakumpirma nga namin na talagang ang kabit ni papa yon. Naiinggit daw kasi siya sa binibigay sa amin na allowance ni papa. Tapos nakita pa raw niya ang papa at mama noon sa palengke kaya mas lalong nadagdagan ang inis niya. Mahirap siyang pakiusapan, Sir Van, na tanggalin na ang kulam sa katawan ni mama ko. Kaya umabot sa point na talagang naglaban na sila ng albularyo. Kaya sa huli ay sumuko rin naman ang kabit ni papa. Umukay ang mama ko matapos ng ilang araw, Sir Van. Yung kakaiba sa kanya ay unti-unting nawala. Maging yung naririnig niya ay wala na rin daw. Sa nalaman ni papa ay binalak niyang iwan daw ang kinakasama niya dahil para na siyang nababaliw. Pero natatakot naman daw si papa na baka mamaya ay isa sa amin ang kulamin niya. Sa ngayon ay bumalik ang papa ko sa amin, Sir Van. Tumira siya ulit sa bahay. Ang sabi kasi niya ay yung kinakasama niya, siguro dahil na rin sa pagod, ay iniwan na rin si papa. Naging okay ang mama at papa ko, Sir Van. At thankful ako na nagkabalikan sila para sa aming mga anak nila. Hanggang dito na lang po, Sir Van. At sana ay ma-upload mo ito sa channel mo. God bless po pala sa channel mo. Ako nga po pala si Josie, Sir Van. Sa totoo lang ay ayaw na ayaw ko talaga sa mga kabit. Hindi ko alam kung bakit nakatatak sa akin na ang mga kabit ay nakukulangan na sa mga lalaki at umaabot sa point na kailangan pa nilang mangagaw ng lalaki. Hindi ko naman inaasahan na ang mismong kinaiinisan ko ay maging ako rin pala, Sir Van, ay kamumuhian ng mismong sarili ko. Ni hindi ko pa po halos alam na isa pala akong kabit, kundi dahil sa isang karanasan na nangyari taong 2012 na talagang hanggang ngayon ay hindi ko makakalimutan. May minahal akong isang taxi driver. Sa totoo lang ay may itsura siya at ako naman ay palagi niyang pasahero. Kaya siguro nagka-developan kami. Maunlad po ang trabaho ko, pero hindi ko alam kung bakit ako nahulog sa kanya. Pinagplanuhan po naming mag-live-in. Sabi ko pa nga noon na bakit hindi na lang kami magpakasal. Pero sobrang dami niyang rason. Ang una,
Nasa province daw ang family niya at hindi sila makakadalo. Ang ikalawa naman ay wala raw kaming sapat na pera. Sabi ko noon na sige, kahit ako na lang ang sumagot sa gastos. 20% na lang ang kanya at 80% ang akin para wala siyang masabi. Pero ayaw niya. Marami pa siyang nirason. Ikatlo, wala daw siyang birth certificate. Alam ko na agad na rason na lang niya talaga yon. Kasi paano naman siya makakapasok sa isang trabaho kung wala siyang birth certificate, Sir Van? Sa huli ay hindi ko na siya kinulit. Sabi niya kasi ay mas okay na nagmamahalan na lang kami at hindi na kailangan ng kasal-kasal na yan. Hinayaan ko lang nung una. Hanggang sa umabot kami siguro ng 2 buwang nagli-live-in, ay doon ko na napansin na sa bawat araw ang lumipas, hindi naman po palagi, Sir Van, pero may mga gabi talaga na may tumatawag sa kanya. Kapag tinitignan ko kung sino yon, ay may nakalagay na Mary Grace. Kapag tinatanong ko siya kung sino yon, ang sinasabi niya ay boss niya raw at may tinatanong lang. Hindi ako nag-isip ng kung ano-ano nun at hinayaan ko lang. Pero habang patagal kasi ng patagal, ay pansin ko na palagi nang tumatawag yung Mary Grace na boss daw niya. Minsan ay naririnig ko rin ang kinakasama ko na nagagalit minsan sa tuwing kausap niya ang boss niya. Paulit-ulit ko naman sinasabi noon na ako na ang kumausap para sana magkaintindihan kami kapag usapang babae at babae. Pero ayaw niya. Nilalayo niya minsan din ang cellphone niya noon kapag kinakausap niya yon. Miski nga po password niya ay hindi ko alam eh. Tapos minsan nagigising ako at naririnig ko siyang may kinakausap. Ang sinasabi niya lang na ano na naman daw. Pera na naman daw ba ang kailangan niya kaya siya tawag ng tawag. Kapag tinatanong ko naman ang ka-live-in partner ko kung sino ang humihingi ng pera, ay nauutal siya. Ang sasabihin niya sa akin ay yung mama daw niya yon. Gusto ko nung kausapin ng mama niya kasi kahit minsan hindi ko pa nakilala ang family niya. Pero ang sinasabi lang niya ay wag na raw dahil baka maski daw ako ay hingan din nila ng pera. Kaya naman kinutubad na ako, Sir Van. Hindi na yun normal kaya nag-isip ako ng plano nun. Yung SIM card ko at SIM card niya ay pinagpalit ko, Sir Van. Hindi naman siya nakahalata kaya thankful ako. Ilang oras lang ay may tumawag na sa akin. Pamilyar agad ako sa number kaya alam kong si Mary Grace na yon, ang boss ng partner ko. Sinagot ko na agad ang tawag at magtatanong pa lang sana ako nang sumilay ang boses babae sa kabilang linya. Ang sabi niya ay kung hindi pa raw siya uuwi sa bahay nila para sa mga anak niya, ay mapipilitan daw ang asawa niyang gumamit ng dahas laban sa partner ko. Ang sabi pa niya ay alam niya raw kung paano magalit ang babae. Kaya kung ayaw niyang tumulo ng dugo ang paligid niya, ay umuwi na siya. Doon na po ako nagsalita. Tinanong ko kung sino siya at bakit niya pinagsasabihan ng gano'n ang partner ko. Akala ko ba ay boss lang siya ng partner ko? Sabi niya agad, ano daw boss? Asawa daw siya ng sinasabi kong partner ko. Nagkasagutan po kami, Sir Van, sa telepono. Hanggang sa huli ay nalaman ko na talagang asawa nga siya ng partner ko. Narealize ko pa ang isang bagay, Sir Van, na kaya pala ayaw niyang magpakasal kami ay dahil kasal na siya sa iba. Kinagabihan, pag-uwi ng partner ko ay nanahimik ako. Hinihintay ko lang na magsabi siya sa akin, pero walang nangyari. Habang kumakain kami, siguro bandang 8:30 na, ay nagsimulang kumalabog ang bubungan namin. Nanatili akong tahimik, Sir Van. Samantalang ang partner ko ay hindi na mapakali. Sinambit pa nga niya yung pangalang Mary Grace. Sobrang daming naglalaro sa isip ko noon, pero nanatili akong kalmado. Sabi niya sa akin ay magtago daw ako dahil may aswang daw sa bubungan namin. Tumingin ako sa kanya. Tinanong ko kung anong aswang yon. Ang sabi niya ay basta daw, Sir Van. Gawin ko na lang daw ang pinapagawa niya. Kung hindi, mamamatay din daw ako. Kagaya ng mga naunang babae na kinabit niya. Para akong sinampal ng isang bagay. All this time, hindi lang pala ako ang kinabit niya. Kung hindi, marami na pala kami.
Hindi ko ginawa ang sinasabi niya. Nanatili lang ako sa lamesa. Nakita ko kung paano siya maging aligaga at kung paano siya kumuha ng mga bawang at asin. Tapos ay nilagay yon sa pintuan at sa lahat ng bintana. Yung naglalakad naman sa bubong ay parang bumaba sa bakuran namin at paikot-ikot sa paligid. Wala kaming masyadong kapitbahay at kung meron man medyo may distansya. Kaya siguro naiisip ko noon na kahit patayin man kami ng sinasabi niyang aswang ay walang makakarinig agad sa amin. Yung nilalang na paikot-ikot sa bahay ay dumungaw pa, hindi kalayuan sa may bintana. Nagtindigan agad ang balahibo ko at para akong hihimatayin dahil sa itsura niya. Ilang taon na akong namumuhay pero hindi ko akalain na totoo pala ang mga aswang. Pulang-pula ang mga mata niya at itim na itim ang balat, maging meron din siyang naglalakihang pakpak. Tumingin lang ako sa kanya kahit natatakot ako. Nakatingin din siya sa akin. Sinadya kong sumigaw nun. Ang sabi ko sa partner ko na yung aswang ay nasa may pintuan sa likod. Bilisan na niya agad at lagyan yun ng asin dahil sa hindi pa niya yun nalalagyan. Agad akong pumunta ron kasabay ng partner ko. Hindi siya mapakali sa ginagawa niya, Sarban. Nanginginig siya at aligaga. Bigla akong binuksan nun ng pintuan at hinatak sa kamay niya ang asin. Sinipa ko siya agad at doon naman lumitaw yung aswang. Nanginginig na talaga ako sa takot na makita na mismo ng harap-harapan ang mukha niya. Hinatak niya agad ang partner ko at nilipad na paalis. Doon ko lang nabitawan ng asin na hawak-hawak ko, Sarban. Tapos ay hinayaan na ang luha kong umagos. All this time, Sarban. All this time naging kabit ako. Dinig na dinig ko ang sobrang lakas na pagaspas ng pakpak ng aswang at ng sigaw ng partner ko habang nililipad siya palayo. Wala pong ginawa sa akin si Mary Grace. Ang una at legal na asawa ng kinakasama ko. Hindi niya ako sinaktan. Hindi kagaya ng mga naunang kabit ng partner ko. Opo. Nung panahong nag-usap kami ay kinausap ko siya ng tahimik at humingi ako ng sorry. Nagkaintindihan kami sa planong pagtangay niya ng asawa niya mismo para iuwi sa probinsya nila. Ang sabi kasi niya sa akin ay pagod na raw kasi siya sa pinaggagawang pag-ipot ng ulo ng mister niya. Kaya kahit gustuhin niya rin akong idamay sa galit niya ay hindi na daw. Kasi kung idadamay pa niya ako ay wala rin. Magpapatuloy pa rin ang asawa niya sa pagtatarantado sa kanya. Kaya sa huli ang asawa na lang daw nito ang paparusahan niya. Hindi na po tumawag sa akin si Mary Grace pagkatapos ng pangyayaring yon. Kung minsan ay napapaisip ako kung kumusta na kaya ang ex ko. Kung buhay pa ba siya o kinain na siya ng aswang na asawa niya. Dahil sabi kasi ni Mary Grace sa akin ay baka may gawin siyang masama sa asawa niya. Pero hindi na po importante sa akin yon. Dahil ang importante ay nakalaya na ako sa mapanlin lang na taxi driver na ako lang din ang nagpapakain. Hanggang dito na lang po, Sarban. At kung sakaling meron mang matulad sa akin na maging kabit minsan, ay sana maging leksyon po sa inyo itong naranasan ko. Maraming salamat po. Ikalawa akong asawa. Pero hindi ko masasabing asawa talaga ako. Lalo na at hindi naman ako pinakasalan. Kaya naman masasabi kong isa pa rin akong kabit. Yan po ang palaging sinasabi sa amin ni Mama, Sarban. Ako nga po pala si Hana. Alam ko naman po, Sarban, na isang kabit ang mama ko. Dahil sa palagi niya yung bukang bibig. Kinuwento niya po sa akin ang karanasan niya na siyang ikukwento ko na rin. Panahong 90s ay nag-asawa ang mama ko. Open daw siya nun at alam niya na may naunang asawa ang papa ko. Kaya naman kahit gustuhin niya magpakasal nun kay papa ay hindi pwede. Siguro 7 years old ako nun. Ang natatandaan ko, Sarban, ay namatay nun ang unang asawa ni papa. Natawagin na lang po natin na Tita Jacqueline. At magmula daw nung namatay yon, ay doon na rin daw siya nagsimulang paramdam ng paramdam kay mama. Okay lang naman daw sila noon nung nabubuhay pa si tita. Pero sa paramdam daw ni Tita Jacqueline, magmula nang namatay siya,
ay sobrang sama. Pinapatay daw si mama ni Tita Jacqueline sa panaginip niya at sinasabing magsisisi daw si mama sa pagiging kabit niya. Palagi niya rin daw napapakiramdaman sa paligid ang presensya ni Tita Jacqueline. At kung minsan may 2 beses daw na nagpakita siya mismo kay mama. Bukas daw kasi ang third eye ni mama, Sir Van, kaya siya nakakakita ng mga multo. At yun na rin siguro ang dahilan kaya niya nakikita ang multo ng dating asawa ni Papa. Tinitiis lang daw yun ni mama dahil si Tita Jacqueline naman daw ay may asawa na rin. Tapos ay magkasundo pa sila kahit na ikalawang asawa lang daw si mama. Kaya hindi niya raw alam kung ginagamit lang ng demonyo ang itsura ni Tita Jacqueline para guluhin siya. Minsan nga palaging nagigising ang mama tuwing hating gabi at nagkukwento siya kay Papa ng mga bangungot niya na palagi raw siyang pinapatay ni Tita sa panaginip niya. Ang sabi naman ni Papa noon na hayaan na lang niya. Kung minsan ay nagigising na din ako na wala si mama sa tabi ko. Kapag naman lumalabas ako ay nakikita ko siyang nagkakape sa may sala namin. Kapag tinatanong ko siya kung anong ginagawa niya, ay sabi niya hindi na naman daw kasi siya nakakatulog kahit gustuhin niya. Dahil sa parang nakikita niya raw ang imahe ni Tita Jacqueline. Hayaan ko na lang daw siya dahil pakiramdam niya ay dahil lang sa hindi sila nakapag-usap ng masinsinan bago siya namatay. Hindi naman daw nagkamali si mama noon sa akala niya. Dahil pagkatapos naman po ng 40 days ni Tita ay hindi na siya ginulo pa. Buhay pa naman po ang papa at mama ko hanggang ngayon. At kapag pinapakita nila ang litrato sa akin ng dating asawa ni Papa, ay kinikilabutan ako. May third eye din po kasi ako, Sir Van, na tulad ni Mama. At parang palagi ko rin nakikita ang babaeng yon sa parte ng bahay namin. Para lang siyang nakatanaw, pero hindi siya lumalapit.